hanggang 4 o'clock in the morning, pinapaandar po natin ang ating air conditioner para sa mga kadete. So para makatulog sila ng mahimbing. Kasi pagod na pagod sila sa daytime work nila. Ito po ang ating amphitheater. Kung kanina, napansin po ninyo, yung kayo po ay nagpa-picture taking. So yun ang amphitheater natin. Usually pag may mga formations, pag may mga bisita po ang institute at gusto mo pa-picture sa mga kadete, dyan po sila tumatayo para mas maganda yung ating view. So ito po yung ating guardhouse. Itong area na ito, sir and ma'am, na napapansin ninyo na medyo malapad-lapad ng kaunti, dito po nagpo-formation ang inyong mga anak at kami every morning para po sa ating morning exercises at jogging. So sa jogging natin, umiikot po kami dito sa loob ng institute. Minsan po, pag inaalaw kami, nakakalabas kami hanggang doon po sa entrance ng subdivision. So yung bahagi na doon, sir and ma'am, yun po ang ating basketball court. During Saturday afternoon, binibigyan natin ng time yung mga kadete para mag-sport. So meron po tayong mga sports na ino-offer para sa mga kadete. Pwede po silang mag-basketball, pwede silang mag-volleyball, pwede din po silang gumamit ng gym facility natin mamaya na ipapatinda namin dito sa taas, sa MOL building. At the same time, pwede din po silang mag-soccer kasi meron tayong soccer field. So ito po ang ating tinatawag na machine shop. Ito po ang welding shop natin. Lahat po ng mga BSMRA students, kung mga anak ninyo po ay BSMRA, dito po sila nagpa-practicum para sa welding. So, marunong na rin pala mag-welding. Sa gawing kanan naman, sir, ma'am, ito po ang ating MOL building. Ito po ang main office ng buong institute. Andito po nakalagay yung mga, ito po ang opisina ng ating mga administrators. Dito rin po nagkakandak minsan ng classroom instruction. At the same time, andito po yung iba't ibang nating mga simulators para sa inyong mga anak. So dito muna tayo ngayon po para sa ating machine shop. Gusto niyo po bang pumasok sa loob? Oo, para makita. Okay, para makita natin yung mga equipment. So ito, sir, ito yung ating institute bus, ang Rosa bus. Ito po ay ginagamit natin minsan pag nagsusundo tayo ng mga kadete. So official po yan ay pagmamayari ng Magsaysay Institute of Shooting. Kagaya po ng sinabi ko, ito ang ating tinatawag na welding shop. So yung mga BSMART students, during their welding, dito po sila nagkakandak ng welding practicum. So meron tayong kompleto po yun ng mga gamit, meron tayong mga welding materials sa loob. So sila po habang nagtatrabaho, naka-cover all para safe na safe, dito sila nagtatrabaho para sa welding nila. So medyo messy yung trabaho ng ating mga BSMRA. Ito po ngayon ang ating papasukin na building. Ito yung tinatawag natin na Old Machine Shop. So ito po yung pinakaunang machine shop ng Magsaysay Institute of Shipping. And typically po, ang nakikita ninyo dito sa loob, ito po yung mga bagay na makikita din natin sa loob ng engine room sa barko. So meron tayong main engine, meron tayong iba't ibang bahagi, although hindi po ako masyadong familiar kasi ako po yung BSMT, pero I'll try my best to explain. So ito po yung iba't ibang mga gamit na makikita natin sa loob po ng engine room ng barko. Ito namang bahaging dito, sir, ito yung tinatawag natin na practical deck skill. So sa practical deck skill, ito naman po ay para sa mga BSMT. Tinuturuan sila paano sumakay sa bosun's chair. Kasi di ba po, may mga times na magpipintura sa gilid ng barko. So ano yung tamang pagsakay para safe na safe. Yung pagsakay nila sa stage, yung tinatawag po natin na stage, pag nagpipintura sila, pag nagtitintin sila ng kalawa. So dito po natin ginagawa yan. Para po, bago sila sumampa ng barko, meron na silang training. Itong bagong building, sir, na pinoconstruct pa sa ngayon, ito yung ating new machine shop. So, kagaya ng sinabi ko po, ito yung ating old, yun ang ating new machine shop. So, dito tayo dadaan, sir, kasi meron pa tayong isang picture doon sa may dulo. Kung napapansin po ninyo, wala namang masyadong pinagkaiba yung laman, although mas advanced lang itong new building natin, sir, kasi may mga bagong equipment tayo para ma-simulate talaga ng maayos para sa mga bata. Kasi lalo na pag engineering, kailangan po yung actual talaga na nakikita nila yung mga bagay-bagay. Kasi pag puro theory lang, mahirap po. Kaya yun po ang isang advantage kung bakit yung mga anak ninyo dito nag-aral sa MIS, kasi marami po silang mga gamit at bagay na pwede talagang mahawakan, pwede pong ma-operate ng mga anak ninyo para mas talagang ma-enhance yung learning nila. Dito tayo dito, sir. Ito naman po ang ating mooring area. So, ang itong mooring area, sir,
ito po ay madalas na ginagamit ng mga upgrading natin ng mga trainees. Kasi po may mga upgrading tayo. Yung mga upgrading po, yun po yung mga graduate na dito sa MIS, sumampa na ng barko tapos nagbalik kasi gusto nang maging third mate, gusto nang maging second mate, or maging official. So dito po sila nagkakaroon ng practicum. Yan po, kagagawa lang po niyan. Bago lang po yan in-inaugurate. So ito yung mooring wings natin. So dyan po sila nagkakandak ng mooring operation. Ano yung mga principles ng mooring operation. Kasi yung mooring operation po, isa po yan sa pinakamahalagang proseso, isang mahalagang aktibidad sa loob ng barko. Lalo na pag yung barko pumupunta sa daungan, di ba tinatali natin yung barko, yun yung sa term natin. So ang tawag natin po dyan ay mooring operation. So hindi kasi pwede na basta-basta ka lang magtatali kasi yung mooring po delikado, lalo na pag naputol yung tali, may possibility na makamatay. So dyan po, tinuturuan sila ng safety precautions kung ano yung mga dapat na gawin. At kung napapansin niyo sir, sa lahat ng bahagi natin dito, always may nakalagay na safety first. Kasi yan ang pinakamahalaga sa barko. Mas mahalaga yung buhay kaysa sa barko po. So, binavalue natin yung safety first. Okay, so dito naman tayo na side sir, ma'am. Ito po ang field natin. Kung magti-team building po ang mga anak ninyo, dito sila magkakaroon ng team building. So meron tayong gagawing stations dito, iba't ibang stations. Yung team building po, ang purpose nun is para ma-enhance yung kanilang unity. Kasi sa team building, siyempre, nagkakaroon sila ng mga challenges, nagsasama-sama yung mga anak ninyo, umiisip sila ng paraan paano po ma-accomplish yung mga activities. So doon i-enhance po ang kanilang team building. Doon po sa bandang dulo, although medyo malayo-layo na at medyo mainit, so hindi na lang po natin pupuntahan, yun po ang ating garden. So, ang garden natin doon, actually, pang ano lang po yan, pang pastime ng mga kadete. O halimbawa, ayaw nilang lumabas ng linggo, gusto nilang mag-gardening para po kapaki-pakinabang naman yung oras nila dito sa loob, pwede silang mag-gardening doon. So, dito tayo papasok ngayon sir, makikita ko po ng maayos. Itong MOL building natin sir, 4-story din po ito. Yung pinakataas natin, sa pinakataas ng ating MOL building, meron tayo doong mini gymnasium at meron din tayong mini chapel. So yung mga kadete po, pag meron silang time, gusto nilang magdasal, pwede silang pumunta doon sa taas. Kung gusto naman nilang magpalaki ng katawan o kaya naman po gusto magpapayat, pwede pa rin po silang pumunta doon sa taas para sa ating gym. So siguro sir, na-aware na po kayo, itong unang room na nakikita natin ngayon, ito po yung ating ABR. So yung mga kadete, pag meron silang mga ginagawang aktibidades, especially pag classroom related po, dito sila sa loob ng ABR. So yung ABR natin sir ay fully air conditioned din at very conducive for learning. Itong ating field na ito sir, dito po nagkakandak ng flag raising ceremony ang mga kadete every morning from Monday to Friday. So every 7:30 in the morning, lahat po sila ay nakapaikot dito, kasama na po yung mga third year by this coming Monday, tomorrow po. So kasama rin po yung mga third year natin. Ititrain namin sila kung paano mag-conduct ng morning colors. Kasi po from Monday to Friday, meron tayong flag raising ceremony. So 5 flags po ito lahat. Sa gitna, yan po ang Philippine flag. Tapos meron tayong Magsaysay flag, Fairmont flag, MOL flag, tapos yung Magsaysay Maritime, Maritime Incorporated. So yan po ang mga flags dito sa loob ng MOL. So ito po yung MOL building, ito po yung entrance natin. Yan po ang conference room ng ating mga administrators, itong bahagi ito. At ito po nakikita natin na may transparent na glass. Pagkita natin, nakikita natin yung tao sa loob. Diyan po nakastandby yung mga admin staff natin, faculty and staff po ng administrator, na administration. Pasok tayo dito sa loob, sir and ma'am. So ito po ang ating mga administrators, sila po yung nagpapatakbo dito sa MIS. Tapos, ito po ang ating funeral hall or yung pinaka-term namin po dito ay yung ABR natin. Kasi usually dito kami nagkakandak ng mga film showing, dito kami nagkakandak ng movie watching para sa mga kadete. At the same time po, during the time 5:30 to 6:30, meron silang lesson of the day. Dito po natin kinakandak sa loob. Dito tayo, sir. Ito po ang ating faculty. So yung mga pinakilala kong teacher sa inyo kanina during the opening program, dito po sila nakastandby lahat sa loob. Then sir, ma'am, ito po ang ating library. Pwede natin pasukin po. Ito ang ating library. At the same time, ito din po ang ating computer room. So yung mga kadete po, pag mayroong mga assignments na pinaparesearch sa kanila, yung kanilang mga instructors. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Pag meron pong mga assignments na pinaparesearch sa kanilang mga instructors, either po sa libro o via internet, so wala pong problema. Kasi kompleto tayo, meron tayong mini library at the same time,
meron din po tayong internet connection. So pwede silang gumamit dito pag wala po silang oras, instead na maglalakad-lakad sila kung saan-saan, pwede silang dito na lang magstay, makapag-research para mas marami silang matutunan. O kaya naman po yung magbasa ng libro. Paano kung mag-Facebook sila? Ang Facebook po, sir, ay bawal dito sa loob ng MIS. Kasi po, strictly yung atin pong mga educational materials para lang po sa mga course-related na researches. Although, siguro maminsan, kung hindi mahuli, okay lang. Pero, dinidiscourage po namin yung mga bata, especially ng mga kadete, na gumamit ng Facebook. Kasi po, yung Facebook, social networking siya, pero hindi kasi siya nakakatulong. Minsan nakaka-istorbo pa para sa learning. Tama yun. So, syempre, andito sila. Ito po ay isang training center. So, tinitrain natin sila maging disiplinado para yung buong oras nila, i-google nila sa pag-aaral. Okay, so dito tayo sa labas, sir, ma'am. Pakibutan ba natin? Kasi dati, nung nag-tour kami, ginawa kami ng ganun. So basically po, yung nasa taas, kagaya ng sinabi ko po, although wala kasi tayong permission, sir, para makita sa taas, kailangan kasi supusin din namin na mag-secure ng permission. Pero na-explain ko na po, yung sa taas natin, sa pinaka-topmost po na bahagi ng MOL building, doon po ang ating gymnasium at the same time ang ating chapel. Yung dito po sa mga next floors natin, mga classroom na po yan lahat. So typical picture po ng classroom. Yung mga kadete natin, naka-assign sila ng mga classrooms, dyan po sila nagka-klase sa taas. Okay, so lalabas tayo, sir. Excuse me po, sandali lang.